Sa Nueva Vizcaya, kritikal ang isang dalagita matapos pagsasaksakin ng mahigit 20 beses ng kanyang kaibigan. Ang nagtulak sa suspect na gawin ng krimen, matinding inggit sa kanyang kaibigan. Nakatutok si Claire Delphine. Mahigit 20 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 17 anyos na si Leila, di niya tunay na pangalan, mula sa kamay ng kanyang kaibigan na itago natin sa pangalang Vicky, 17 anyos din. Aminado ang suspect sa pananaksak. Sobrang inggit daw ang nagtulak sa kanya para gawin yun sa kanyang kaibigan. Bukod daw kasi sa mas maganda ang cellphone ng biktima at naka-dental braces pa ito, mas maganda at mas matangkad din daw ito kumpara sa kanya. Mas maganda ba siya sa'yo? Opo. Anong ginagawa niyo bago mo siya sinaksak? Nag-aayos po ng kwarto po. Anong ginawa mo? Sinaksak po. Nasa critical na kondisyon ngayon si Leila. Na-recover ng pulisya ang kutsilyong ginamit ng suspect. Sa investigasyon ng mga otoridad, posibleng plinano raw ng suspect ang krimen. Tinawag pa raw ng suspect ang biktima sa tinutuluyan nitong boarding house para magpatulong mag-impake ng gamit. Nakatalikod. Kami inayabang na magtulong ng pang-medikamit na pinag-transfer ko. Because hindi naman sa kanilang yung down. Kapag yung ko, sinaksak nila po. Talaga na tama. Narinig naman daw ng mga kapitbahay ang paghingi ng tulong ng biktima, kaya agad itong nasaklolohan. Barkada namin, lumapit po sa bahay ko namin na may sinasabi kong may nag-aaway po daw na humingi ng tulong yung babae. Tingnan po namin may dugo po yung pintuan. Tapos pagbukas namin hawak na kutsilyo yung babae. Tapos lumabas po yung biktima. Nagpatulong kaagad, tinakbo kaagad sa ospital. Sa record ng pulisya, nasangkot na rin kamakailan sa pagnanakaw ang suspect. Pero naareglo raw ito ng isang kamag-anak kaya hindi siya nakulong. Dahil sa insidente, kakasuhan ng frustrated murder si Vicky kahit pa menor de edad pa lamang ito. Rape offense kasi yung nakonvict niyan. Kaya kulong pa rin siya. Pero for the meantime, magkakandak ng investigation ay ng intervention program. Initial assessment ang social worker. Kung acted with discernment or not acted with discernment. Lubos naman ang pagsisisi ni Vicky sa nagawa. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Opo. Sa darating na eleksyon 2013, hindi na po alphabetical ang listahan ng mga party list group sa balota. Ayon sa COMELEC, iraraffle na ang magiging pwesto ng mga party list group sa balota. Ito'y para raw maging patas sa lahat ng grupo, lalo't maraming party list group ang ginawang A o 1 ang simula ng kanilang pangalan para mauna sa balota. Isasagawa ang raffle sa ika-14 ng Disyembre sa pangunguna ng 3 commissioner ng COMELEC. Kasunod ng hakbang ng Pilipinas na alisin na mga bangkang pangisda sa Panatag o Scarborough Shoal, aalis na rin doon ang mga Chinese fishing boat. Kinumpirma ng Embahada ng China na magpapadala ang kanilang gobyerno ng barkong tutulong sa pag-alis doon ng kanilang fishing boat dahil na rin sa masungit na panahon. Tiniyak naman ng Malacanang na magbibigay ng tulong ang Pilipinas sakaling kailanganin nito ng mga mangingisda ng China. Helping is crosses boundaries. We don't wait for kung nagka-problema sila, tutulungan natin ang kanilang mga mangingisda. Hindi naman kailangan hintayin. Chika Minute! Sa gitna na napapabalitang love triangle, nagkasama sa isang production number sa Party Pilipinas, sina Mark Heras, Ina Asisio at Chris Bernal. Nagkaroon kaya ng tensyon sa pagitan ng dalawang dalaga. Makichika kay Aubrey Carampiel. Sa kabila ng mga intriga na pagsiselos ni Ina Asisio sa ka-love team ng nobyong si Mark Heras na si Chris Bernal, nagsama sa isang production number sa Party Pilipinas noong linggo sina Ina, Mark at Chris. Nagugat ang intriga ng padalahan umano ni Mark si Chris ng pagkain sa set ng kanilang afternoon drama na Hiram na Puso. Sinabi ko lang naman yung totoo kung ano yung nangyari. So, ayun, tanggap ko kung ano sabihin nila. Pero okay talaga kaming tatlo. Actually, nagsimula naman lang yun sa hindi pagkakaintindihan eh. Nakasalanan yan. Joke lang. Nagkausap na raw sina Ina at Chris at maayos naman na daw ang lahat. Patunay nga raw nito ang pagpayag nilang tatlo na magsama sa isang production number.
Nung una awkward siya, and then nung nakapag-rehearse na kami, and then nakita namin kung paano nila gagawin yung prod, okay na rin naman. Kasama ko si Ina nag-rehearse, nagtulungan kami, yung sa mga steps, ganun. At saka ilang beses din namin i-rehearse sa stage. Okay lang, masaya. Natuwa ako dahil, syempre feel ko inabangan din ng mga tao yun eh. Yung kaming tatlo, makita kaming tatlo. Kahit na nasubok na naman ang intriga sina Mark at Ina, mas naging matatag daw ang kanilang relationship. Normally naman kasi mas pinapalaki lang yung issue ng mga tao, di ba? So ito na yon, nakita nila na nag-perform kami. Nakita nila nag-perform kami tatlo at nag-uusap naman talaga yung dalawa. Kahit sino namang love team ni Mark, supportado ko. So, supportado ko sila sa hiram ng puso. So, sana kasi ever since naman naging kami nito, lahat naman ng love team niya okay sa akin eh. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Comedy King Dolphy pinasaya ng kanyang mga anak sa pagdiriwang ng Father's Day. Ang detalye sa pagbabalik ng Chika Minute. Abangan! Mga otoridad sa bansang China nag-sorry sa babaeng pinilit nilang magpa-abort dahil sa kanilang one-child policy. Exclusive ang muling paghahanap ni Claudine Barreto, Raymart Santiago at Mon Tulfo. At baby ni Pia Guanyo, hulaan nyo nga, girl o boy? Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.